Bago ka matulog ngayong gabi, isipin mo ito. Paano kung paggising mo bukas ay wala ka na sa iyong kama, kundi nasa gitna ng isla ng Mactan, taong 1521. Walang kuryente, walang cellphone, walang delivery. At ang unang tanong sa iyo ng mga katutubo ay, saan ang sibat mo? Pero bago ka humimbing, maaari mo bang i-like ang video na ito? At kung gusto mong makinig pa ng mga gantong kwento tuwing gabi, mag-subscribe ka na rin. Yan ay kung totoong nakatulong ito sa'yo at totoong nagustuhan mo ang gawa kong ito. At i-comment mo na din kung saang panig ka ng mundo nanonood at anong oras na ngayon dyan. Ngayon, patayin mo na ang ilaw, kuhain ang kumot kung malamig, buksan ang bentilador kung mainit, kunin ang paboritong unan, at tayo ay tutungo na sa nakaraan. Isang banayad na ihip ng hangin ang dumampi sa aking pisngi. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata at sa aking harapan, isang makulimlim na langit ang bumati. May halimuyak ng alat mula sa dagat at sa paligid, naririnig ko ang mabagal na galaw ng mga dahon ng niyog. Ako'y nakahiga sa isang banig, sa isang silong ng bahay na gawa sa kawayan at nipa. Walang tunog ng sasakyan, walang kuryente, at walang makabagong kagamitang aking nakasanayan. Sa gilid ko, may lalaking tanod na tahimik na nagbabantay. Siya'y may hawak na sibat at ang kanyang muka ay seryoso ngunit payapa. Napansin niyang ako'y gumising at dahan-dahan siyang tumango. Mabutit gising ka na, kaibigan. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito sa pangangalaga ni Lapu-Lapu. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Ngunit habang ako'y tumatayo, nakita ko ang paligid. Isang bayang tahimik pero buhay. Ang mga kababaihan ay naglalaba sa ilog, habang ang kalalakihan ay nagtutulungang magbuhat ng kahoy na panggatong. May mga batang naglalaro ng batuhang bao at nagtatawanan sa ilalim ng puno. Ang lahat ay tila bahagi ng isang lumang mundo, ngunit tunay. Halika, samahan mo kami. Maghahanda pa tayo para sa pagdating ng mga dayuhan, sabi ng tanod. Ikaw na ang bagong kabataang itinuring naming isa sa amin. Hindi ka na banyaga dito. Lumakad kami sa kagubatan, patungong kabundukan. Dala ang mga palaso at mga halamang gamot. Habang tinutulungan ko silang anihin ang mga dahon ng lagundi at tanglad, kinuwento sa akin ng mga kasama ko ang tungkol kay Lapu-Lapu. Hindi siya dato ng buong Mactan. Siya ang pinuno ng Barangay Mactan. Isa sa maraming barangay sa pulo. Paliwanag ng isa. May ibang barangay na kumikilala sa mga dayuhang Kastila bilang kaibigan, pero hindi si Lapu-Lapu. Sa kanya, ang lupa't dagat ay hindi ipinagpapalit sa gintong aral o espada. Gabi na nang kami makabalik sa pamayanan. Ang apoy sa gitna ng baryo ay sumasayaw sa ilalim ng mga bituin. Doon ko siya unang nakita, si Lapu-Lapu. Nakaupo siya sa harapan ng apoy, pinapanday ang kanyang kampilan. Malapad ang kanyang balikat at may tattoo sa kanyang mga braso na tila sumasalamin sa mga laban niyang pinagdaanan. Hindi siya nagsalita agad. Tahimik niyang tinitigan ang apoy. At sa bawat hampas ng martilyo, tila ba nilililok niya ang kanyang galit. May balita na, sambit niya kalaunan. Dumaong na ang mga bangka ng mga Kastila. Kasama nila ang isang lalaki na nagngangalang Magellan. Lumalim ang gabi at habang kami magkakasamang naghahapunan, ikinuwento sa akin ng matandang babaylan ang mga sinyales ng darating na panganib. Bumigat ang hangin, anya. Nagkulay abo ang buwan kagabi. Ang mga anito'y hindi mapakali. Ako'y inatasang magbantay sa dalampasigan kinabukasan. Habang ang iba'y natutulog, ako'y nakatanaw sa kadiliman ng dagat. Ang alon ay banayad, ngunit sa di kalayuan, nakita ko ang mga aninong unti-unting lumilitaw. Mga bangkang may layag, tila lumulutang sa katahimikan ng gabi.
Dumating na sila, bulong ng isa sa mga tanod. Tumakbo kami pabalik sa pamayanan. Ang buong barangay ay nagising at sa gitna ng plaza, si Lapu-Lapu ay nakatindig, hawak ang kanyang sandata. Walang bababa sa ating lupa hanggat hindi nila ito pinahihintulutan. Kung sila'y may balak na ipilit ang kanilang kagustuhan, tayo'y lalaban. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, kami nagtipon sa tabing dagat. Ang mga mandirigma ay may pintado sa katawan, mga tattoo na nagsasalaysay ng kanilang kagitingan. Ako'y binigyan ng palaso at busog at pinayuhan na manatili sa likuran. Hindi pa ako bihasa at ayon kay Lapu-Lapu, ang bawat buhay ay mahalaga. Nang bumaba ang mga Kastila sa dalampasigan, hindi agad sila umatake. May mga naglalakad sa buhanginan, dala ang mga krus at espada. Ang kanilang lider ay lumapit, nag-aalay ng pakikipagkaibigan, ngunit ang kanyang salita'y puno ng pamimilit. Ito'y hindi pag-anyaya, sagot ni Lapu-Lapu. Ito'y pagpapaalala, ang lupaing ito'y hindi nyo pag-aari. At doon nagsimula ang labanan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga mandirigma. Sumalubong ang sibat sa bakal. Ako'y nanatili sa likod, ngunit ang aking mga matay hindi makapaniwala sa tapang ng mga kasama ko. Si Lapu-Lapu mismo ang humarap kay Magellan. Isa sa pinakanakakatakot ngunit marangal na eksenang nakita ko. Tumagal ang labanan. Bumagsak ang ilang mandirigma, ngunit hindi nagpatinag si Lapu-Lapu. Sa huli, si Magellan ay bumagsak sa dagat, duguan at hindi na muling bumalik sa kanyang bayan. Pagkatapos ng labanan, katahimikan ang bumalot sa paligid. Walang sigawan ng tagumpay, walang pagdiriwang. Tanging pananahimik ng mga mandirigmang alam na sila'y nakipaglaban para sa kanilang dangal. Lumipas ang araw. Kami naglibing ng mga kasamang nasawi. Sa bawat hukay ay dasal, sa bawat dasal ay luha. Ngunit si Lapu-Lapu ay hindi nagpakita ng panghihina. Hindi ko ito ginawa para ako'y maging bayani, anya. Ginawa ko ito upang hindi tayo maging alipin. Naging bahagi ako ng kanilang pamumuhay. Natuto akong mangisda gamit ang lambat. Natuto akong igalang ang mga ritual. At matutong manahimik sa tuwing ang kagubatan ay nagsasalita. Ang mga araw ay tila mas mahaba, ngunit puno ng kahulugan. Bawat gawain ay may kabuluhan. Hindi mabilis ang takbo ng buhay, ngunit may lalim. Sa gabi, habang nakahiga ako sa ilalim ng bituin, naririnig ko ang huni ng kuliglig at hampas ng alon. Sa bawat gabing ganoon, tila nararamdaman kong ako'y naging isa sa kanila. Hindi na ako dayuhan. Ako'y kabahagi ng isang panahong hindi madali, ngunit totoo. Ang bawat araw ay tila hinuhubog ng pawis at pananampalataya, at sa gabi, ang katahimikan ay tila gantimpala ng kalikasan sa lahat ng nagsikap at nagtiis. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mararamdaman mong ang mundo ay hindi pa puno ng ingay. Wala pang ilaw sa kalye, wala pang ingay ng sasakyan. Tanging ang mga alon, hangin, at huni ng insekto ang musika ng gabi. Isang gabi, habang kami ni Kabalak, ang matandang panday ay nagkakape ng pinakuluang ugat sa tabing dagat. Tinanong ko siya, "Kabalak, paano naging ganito katatag si Lapu-Lapu?" Ngumiti ang matanda. Hindi siya isinilang na datu. Isa siyang batang ulila na pinalaki ng mga mangingisda. Ang unang aral niya ay hindi maghawak ng sibat, kundi ang paglangoy sa gitna ng malalaking alon, kaya hindi siya natatakot sa unos. Para sa kanya, ang panganib ay hindi dahilan para umatras, kundi pagkakataon para tumindig. Habang tinititigan ko ang madilim na dagat, naisip ko, ang tapang ay hindi lang sigaw sa gitna ng labanan. Minsan, ito'y tahimik na pagtitiis. Walang reklamo, walang pag-angal. Basta't gumigising ka araw-araw at ginagawa mo ang tama.
Dumating ang panahong muling nabalitaan ang pagdating ng mga dayuhan. Hindi na Kastila, kundi iba pang mga ngalakal mula sa malalayong lugar. Ngunit ngayong kilala na si Lapu-Lapu, lumalapit sila na may respeto. Dumadaong sila sa pampang na may alay at paumanhin. Ang kalayaan ay hindi hinihingi, kundi ipinapakita, sabi ni Lapu-Lapu. At kapag nakita nilang marunong tayong rumespeto sa sarili nating lupa, doon sila matututo. Nakita ko kung paano niya tratuhin ang mga bagong bisita. Hindi mayabang, kundi maingat. Pinakikinggan niya ang mga alok, ngunit hindi agad tumatanggap. Ang ginto, anya, ay walang halaga kung kapalit nito ay ang kaluluwa ng ating bayan. Habang lumilipas ang mga linggo, ako'y tinuruan ng mga kabataan roon kung paano manghuli ng pugita gamit lamang ang kamay at lampara sa gabi. Tuwing gabi, lumulubog kami sa mababaw na bahagi ng dagat, tahimik na nag-aabang. Ang paghinga ay dahan-dahan at sa katahimikan ng ilalim ng tubig, maririnig mo ang sariling tibok ng puso. Sa isa sa mga gabing iyon, habang nakalutang ako sa tubig at tanaw ang buwan sa ibabaw, naisip ko, sa modernong panahon, lahat ng bagay ay mabilis. Pero dito, ang katahimikan ay parang dasal. At sa bawat dasal, mararamdaman mong buhay ka. Totoong buhay. Isang umaga, tinawag ako ni Lapu-Lapu. Halika, anya, sasamahan mo ako sa bundok. Ang pag-akyat ay mahirap, maputik, madulas, at puno ng mga tinik. Ngunit wala akong narinig na reklamo mula sa kanya. Sa katunayan, siya pa ang tumulong sa akin sa mga matatarik na bahagi. Nang makarating kami sa tuktok, itinuro niya ang buong isla. Hindi ito akin, hindi ito iyo. Isa lang tayong tagapag-alaga nito. Kapag nawala tayo, ito'y mananatili. Kaya kung ano man ang gagawin natin, gawin nating may dangal. Iyon ang huling araw na nakita ko siyang ganoon. Tahimik, mapayapa, at nakatingin sa malayo. Sa mga sumunod na taon, oo, mga taon hindi lang buwan, naging isa akong tunay na mamamayan ng Mactan. Pinagkatiwalaan na rin akong mga siwa sa mga bisita, makipagkalakalan, at turuan ang mga bata ng pagsusulat gamit ang uling sa balat ng kahoy. Habang tumatagal, nakikita ko rin ang pagtanda ni Lapu-Lapu. Hindi sa katawan, kundi sa mga mata. Mas madalas na siyang nagmumuni-muni at minsan nauupo siya mag-isa sa ilalim ng puno habang ang kanyang kampilan ay nakapatong sa lupa. Isang gabi, habang nakahiga kami malapit sa apoy, tinanong ko siya, "Datu, hindi ka ba natakot nun kay Magellan?" Tumawa siya ng marahan. "Takot? Laging may takot. Pero mas malakas ang pagmamahal ko sa bayang ito. Kapag mas mahal mo ang isang bagay kaysa sa sarili mo, iyon ang magpapatibay sa'yo." Dahil sa mga salitang iyon, naintindihan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasa braso, kundi nasa puso. Ang puso ng taong hindi takot mawalan ng buhay, kung ang kapalit nito ay buhay ng kanyang bayan. Lumipas pa ang mga araw. Ang panahon ay dumaan. Ang mga batang aking tinuruan ay naging mandirigma. Ang mga punong itinanim namin ay lumago. At si Lapu-Lapu, naging alamat na habang siya ay buhay pa. Hindi siya umaalis ng isla. Hindi niya hinanap ang yaman ng Maynila. Para sa kanya, sapat na ang katahimikan ng Mactan, ang halakhak ng kabataan, at ang alon na hindi nagbabago. Isang hating gabi, habang ako'y nakaupo sa dalampasigan, may narinig akong yabag. Si Lapu-Lapu. Nakatingin siya sa bituin at may hawak na maliit na kahoy. Ito, aniya, ay mula sa punong itinanim ng aking ama. Bago siya mamatay, sinabi niyang, "Hawakan ko ito kapag ako'y nalilito." Sabi niya, "Kung ang kahoy na ito ay matigas, huwag kang tumigas sa puso. Magpakumbaba. Kapag ito'y nabali,
Magtanim ka ulit. Ganyan ang pamumuno. Napangiti ako. At anong gagawin mo sa kahoy ngayon? Ibibigay ko sa'yo. Sagot niya. Napatigil ako. Bakit sa akin? Dahil hindi mo na ako tinitingnan bilang alamat. Nakikita mo na ako bilang tao. Wala akong nasabi. Tinanggap ko ito. At sa bawat gabing sumunod, hawak ko ang kahoy na iyon sa aking tabi. Hanggang sa isang araw, nagising akong wala na ako sa Mactan. Ako'y nasa sarili kong kama. May cellphone, may orasan, may ilaw. Ngunit sa dibdib ko, naroon pa rin ang katahimikan ng isla. At sa isip ko, malinaw pa rin ang kanyang tinig. Kung mahal mo ang iyong bayan, ipaglaban mo ito. Hindi sa espada, kundi sa araw-araw mong pagkilos. Kaya ngayon, habang ikaw ay naghihimbing, sana sa iyong panaginip, marinig mo rin ang alon ng Mactan at makita ang anino ni Lapu-Lapu, tahimik na nagbabantay. Hindi para manakot, kundi para ipaalala na hindi ka basta-basta. May dugo kang palaban, mapagmahal at malaya. Matulog ka na, anak. Nasa iyo ang kwento. At ang kwento mo ay magpapatuloy sa panaginip, sa puso, sa kasaysayan. Nakayuko ang araw sa likod ng mga ulap at ang langit ay may gininto ang kulay. Sa harap ko, ang dagat ay tila salamin na tinadtad ng bahagyang alon. Ako'y nakaupo sa isang batong maamo, hawak ang isang piraso ng tuyong dahon ng banaba, habang ang usok ng apoy ay dahan-dahang humahaplos sa hangin. Ako si Amyanan, isang karaniwang taga-bundok na minsang nanirahan sa tabi ng ilog, ngunit ngayoy naging manlalakbay. Isinilang ako sa isang bayang malapit sa talon ng linang. Doon ako lumaki, natutong magtanim ng gabi, mag-ani ng palay, at maghulma ng palayok mula sa putik ng ilog. Tahimik ang buhay, puno ng dasal at alamat. Ngunit nang maglabasan ang mga tandang sabay-sabay isang madaling araw, at ang aming pinakamatandang babaylan ay nagsabing, nakita niyang pula ang tubig ng ilog sa panaginip. Ako'y pinaalis. May tungkulin kang alamin ang daan ng mga anito. Anya, iba ang hangin sa timog. Sumama ka sa agos at magbalik kung dala mo na ang kanilang sagot. Wala akong dalang sandata, tanging bayong ng pinatuyong prutas, isang kutsilyong kahoy at isang panata. Unang araw ng paglalakad, matamlay ang hangin at mainit ang sinag ng araw. Tumawid ako sa mga latian ng silan. May mga puno roon na kumakain ng liwanag. Malalaki, matataas, at ang mga dahon ay tila takip silim kahit tanghali. Nakatagpo ako ng isang batang eta, si Bino, na nag-alok sa akin ng nilagang kasoy. Tahimik siya, ngunit marunong sa mga galaw ng kagubatan. Sinamahan niya ako hanggang sa paanan ng bundok. Dito kami nagkukubli kapag umuulan ng apoy mula sa langit, sabi niya. Akala ko'y kwento lang ng bata, ngunit nang ipakita niya ang abo at patay na kahoy sa isang bahagi ng gubat, naniwala ako. Siguro nga'y may bundok na galit. Sa ikatlong araw ng aking paglalakad, narating ko ang isang pamayanang tagapulo. Mga taga-dagat. Ang kanilang mga bahay ay nakasampa sa mga poste, at ang mga babae ay marunong humabi ng tela mula sa hibla ng saging. Doon ko nakilala si Dayang Maray, isang matandang manghahabi. Anak, aniya, habang siya'y gumuguhit ng baybayin sa puting tela. Ang kwento ng ating lahi ay hindi sinusulat sa papel kundi sa tela, sa alon, sa hangin. Kaya kung nais mong maalala, tumahimik ka muna, makinig ka. At doon, sa kanyang tabi habang hinihipan ng hanging dagat ang aming buhok, itinuro niya sa akin ang sining ng pakikinig, hindi sa salita ng tao, kundi sa tunog ng paligid. Narinig ko ang paghinga ng dagat, ang buntong hininga ng mga kawayan, at tila isang dasal,
Ang tunog ng kanyang luum ay nag-iba, tumunog na parang pulso ng mundo. Lumipas ang 7 araw. Ako'y nakarating sa isang bayang nasa paanan ng isang aktibong bulkan. May mainit na bukal roon, at sa gabi, tila may mga aninong sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Hindi ko alam kung totoo o panaginip, ngunit isang matandang lalaki na may puting mata ang lumapit sa akin at sinabi, "Hindi lahat ng liwanag ay ginto. Minsan, liwanag ang kapalit ng alaala." Nagtanong ako kung nasaan ang daan pabalik sa aking pinanggalingan. Ngumiti lamang siya. "Kapag handa ka na, ang mga anito ang magsasabi." Sa gitna ng aking paglalakbay, dumaan ako sa isang nayon sa gitna ng kagubatan, kung saan may ritual ng pamamanata para sa ulan. Doon ko nakita ang isang batang lalaki na sumasayaw sa ilalim ng ulan habang hawak ang sangang may talulot ng sampagwita. Ang mga matatanday, hindi siya pinipigilan. Sa halip, nakatayo sila, nakikinig, parang may hinihintay. Nang siya'y tumigil, sabay-sabay silang yumuko. Tinanong ko kung sino ang bata. "Walang pangalan," sabi ng isang matanda. Ngunit naririnig siya ng ulap. Minsan, sa isang gabi, sa ilalim ng bilog na buwan, nakasabay ako sa isang pangkat ng mga mangingisdang may daladalang tambol at kulintang. Ayon sa kanila, may isang diwata sa ilalim ng dagat na sumasayaw lamang kapag ang tunog ng tambol ay kasabay ng tibok ng puso ng nanonood. Nang tumugtog sila, walang sumayaw, ngunit may alon, may kakaibang liwanag sa ilalim ng tubig. At sa bawat hampas ng tambol, tila gumagalaw ang hangin. Marami pa akong napuntahang bayang may kanya-kanyang kwento. Isang lugar kung saan lahat ay marunong tumula. Isa kung saan ang mga bata ang tagapagdesisyon. At isa kung saan araw-araw ay may pag-aalay ng dahon sa mga punso ng bundok. Lahat sila may tahimik na dangal. Walang palakasan. Walang yabang. Tanging pagkilala sa sariling ugat at galang sa hindi nakikita. At nang bumalik ako sa aking bayang iniwan, sa ilalim ng punong mangga kung saan ako isinilang, ang tubig ng ilog ay malinaw na. "Anong dala mo?" tanong ng matandang babaylan. Hindi ako sumagot agad. Umupo muna ako. Huminga. At sa aking paghinga, tila ang buong kagubatan ay sumabay. Dala ko ang katahimikan ng dagat, ang bigat ng liwanag sa ilalim ng buwan. Ang kwento ng mga taong hindi ko na matandaan ang pangalan, pero naiwan sa puso ko ang kanilang boses. Dala ko ang alaala ng isang panahong hindi nasusulat sa kasaysayan, ngunit naririnig kapag ikaw ay tahimik. Tumango ang babaylan. Iyan ang sagot ng mga anito. At sa gabing ito, habang ikaw ay nakahiga, pumikit ka. Isipin mong hawak mo ang isang piraso ng hinabing tela mula sa bayang aking napuntahan. Dama mo ang lambot nito, ang init ng araw na dumikit sa sinulid, at sa bawat hibla may kwento, may dasal. Hayaan mong ang hangin sa iyong silid ay maging alon ng kwento. Hayaan mong ang tunog ng electric fan ay maging kulintang ng mga diwata. At habang lumalalim ang gabi, mararamdaman mo na hindi ka nag-iisa. Baka naroon din sila. Ang mga anito, nakikinig, nagbabantay, nagninilay, tulad mo. Mahimbing na tulog, apo. Bukas, panibagong kwento na naman. Ngunit sa gabi, palagi kang uuwi. Sa lilim ng mga anito. Sa ikatlong yugto ng aking paglalakbay, napadpad ako sa isang malawak na kapatagan kung saan ang damo ay lampas tuhod at ang hangin ay parang may kwento. Dito raw minsan bumababa ang isang puting agila na may gintong mata. Ayon sa mga kwento ng mga mamatatanda, hindi ko ito nakita, ngunit sa bawat hampas ng hangin sa mga talahib, tila ba may presensya, tahimik, marangal, at mapagmatyag. Sa gilid ng kapatagang iyon, may nayon na ang tawag sa sarili nila ay mga tagapagsinag.
Mga taong ang tungkulin ay bantayan ang unang sinag ng araw tuwing umaga. Sila'y gumigising bago pa sumilip ang liwanag at may isang ritual ng katahimikan habang hinihintay ang araw. Hindi sila nagsasalita hanggat ang unang sinag ay hindi tumama sa pinakapuno ng kanilang punso. Tinanggap nila ako bilang panauhin, hindi bilang estranghero. Binigyan ako ng tela upang itapis at pinaupo sa silong ng isang mataas na bahay na may malalaking bubong. Ang mga batay naglalaro ng sipa gamit ang bola ng yantok at sa bawat sipa ay tila may dasal silang binubulong. Isang gabi, habang kami kumakain ng nilagang buko at sinigang sa bayabas, tinanong ko ang pinakamatanda sa kanila kung bakit sila laging nakatingin sa silangan. Doon sumisilip ang liwanag, aniya. At kung hindi mo ito babatiin, paano mo malalaman kung may pagbabago na? Lumipas ang ilang linggo. Nakarating ako sa isang isla na ang kabuuan ay parang hardin. Hindi ito kilala sa ginto, hindi rin sa palay. Kilala ito sa mga awit. Lahat ng tao roon ay marunong umawit. Kahit ang mga sanggol ay inuugoy gamit ang mga himig ng kalikasan. Ang kanilang pinuno ay hindi datu, kundi isang tinuturing na ina ng bayan. Si Apodayang Iday. Siya'y may mahigit 100 na taon na raw, ngunit tuwing gabi, siya pa rin ang nauna sa pag-awit ng sudsud, isang matandang himig na parang dasal. Ipinakita niya sa akin ang isang kahoy na ukit kung saan inukit ang lahat ng kanilang kasaysayan, mga digmaan, kasal, kapanganakan, at pagkawala. Ngunit sa halip na petsa, nakaayos ito ayon sa mga bituin. Dito kami nakikinig, hindi sa oras ng tao, kundi sa oras ng kalawakan. Aniya. Ang puso ng langit ay ang tanging batayan namin kung kailan uulan, kung kailan magtatanim, at kung kailan magdadalamhati. Isang gabi, pinayagan akong tumugtog ng tambol habang sila'y umaawit. Ramdam ko ang panginginig ng lupa sa bawat hampas ng palad. Tumindig ang aking balahibo, hindi sa takot, kundi sa damdaming may koneksyon ako sa isang bagay na mas malaki kaysa sa akin. Pagkalipas ng ilang buwan, isang matinding unos ang dumaan. Ako'y nawalay sa bangkang sinasakyan ko at inanod sa isang baybayin na walang nakatira. Doon ako nanirahan ng ilang linggo sa lilim ng isang guwang na bato. Kumain ako ng kabibe, kinapa ang ugat ng mga niyog, at gabi-gabi nakikinig ako sa alon. Sa katahimikan, narinig ko ang sarili kong tinig. Doon ko naunawaan. Sa lahat ng nayon na aking napuntahan, sa lahat ng kwento at awit, sa lahat ng ritual at panaginip, iisa lang ang paalala. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang makinig at magpakumbaba. Nang ako'y tuluyang nakabalik sa aking sinilangang nayon, lahat ay tila nananahimik. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa katahimikan ng pag-uwi. Binati ako ng aking ina sa pamamagitan ng paghawak sa aking balikat. Hindi ko kailangan marinig ang kwento mo, Anya. Nasa mga mata mo na ito. Nasa bawat galaw ng kamay mo. Nasa paghinga mo. Ngayon, sa gabing ito, habang ikaw ay nakahiga, isipin mong ikaw ay lumalakad sa ilalim ng mga punong matataas, sa gitna ng mga ilog na malinaw, at sa tabi ng mga taong ang boses ay parang awit. Tila malayo, ngunit mararamdaman mong naroon ka rin. Sa bawat paghinga, naririnig mo ang kulintang sa di kalayuan. Sa bawat tibok ng puso, tila ba may palad na humahaplos sa'yo, sinasabing, narito kami, hindi ka nag-iisa. Bago pa man dumating ang mundo ng ingay,
Nariyan na ang katahimikan, at ito'y hindi kailanman mawawala. Ipikit mo na ang iyong mga mata, apo. Sa iyong panaginip, marahil makikita mo ang mga bayang nawawala sa kasaysayan, ngunit buhay sa alaala. Marahil makikita mo ang sariling anyo, hindi bilang tagapanood, kundi bilang bahagi. At habang lumalalim ang gabi, hayaang dalhin ka ng hangin pabalik sa mga lupain ng katahimikan, kung saan ang mga bituin ay guro, ang dagat ay ina, at ang puso mo ay tahanan. Mahimbing na tulog sa iyo, apo. Ang kwento ay patuloy sa isip mo, sa dugo mo, at sa bawat panaginip. Narito ang pangatlong kwento natin ngayong gabi. Kung hanggang sa bahaging ito ay mulat ka pa, nawa sa susunod kong kwento ay humimbing ka na. Kaya muling subukang ipikit ang mata, payapain ang isip, pumasok sa mundo ng susunod kong kwento. Sa simula, bago dumating ang mga layag ng dayuhan, bago pa narinig ang mga salitang Katolisismo, alipin o kolonya, ang buong kapuluan ay iisang buntong hininga ng kalikasan. Sa bawat tuktok ng bundok ay may diwata, sa bawat ilog ay may anino ng anito. Sa bawat bato, sa bawat halaman ay may espiritu. At sa itaas nilang lahat, si Bathala, ang hindi kailanman nakita ngunit palaging naroroon. Sa isang dulo ng kapuluan, sa pulong tinatawag na Dapayan, na ngayon ay wala na sa mga mapa, ay nanirahan si Dato Kalansay, isang pinunong may lahing diwata sa ama at babaylan sa ina. Hindi siya matapang tulad ng ibang dato na kilala sa digmaan. Sa halip, si Dato Kalansay ay isang tagapagsalita ng lupa. Sa kanyang pamumuno, hindi kailangan ang espada. Isang salita lang niya, at ang mga hayop ay lilihis ng daan. Ang ulan ay bababa sa tamang oras, at ang apoy ay hindi aapaw sa tahanan ng kawawang mamamayan. Ngunit tulad ng lahat ng kapayapaan, may dumating na unos. Hindi ito apoy mula sa bulkan, hindi ito baha mula sa langit. Ito ay dumating sa anyo ng puting layag at bakal na hindi kinakalawang. Ang mga dayuhan mula sa kabilang mundo ay dumaong sa mga baybayin. Ang kanilang mga mata ay gutom sa lupa, at ang kanilang mga puso ay may sariling Diyos. Wala silang alam tungkol kay Bathala. Para sa kanila, ang mga anito ay kwento lang at ang mga babaylan ay bruha. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang si Dato Kalansay ay nagdarasal sa sagradong punso ng kanilang nayon, dumating ang kanyang tagapagbantay. "Dato," sabi nito, "may mga lalaking may balat na singputi ng buwan. May kahoy silang may apoy at tinig na sumisigaw mula sa bakal." Hindi umimik si Kalansay. Sa halip, tinanggal niya ang kanyang panakip sa balikat at inilatag sa lupa. "Kunin mo si Baylan Luntian. Panahon ni para makipag-usap tayo sa anino ng ating lahi." Si Baylan Luntian ay isa sa pinakamatandang babaylan sa kapuluan. Siya'y hindi lamang tagapamagitan sa espiritu. Siya mismo ay sinasabing pinanganak sa pagsanib ng diwata at tao. Sa kanyang pagdating, dinala niya ang kulintang ng lupa, isang instrumentong gawa sa batong itim at tinutugtog lamang kapag may usapang nakakaapekto sa kaluluwa ng bayan. Nagtipon ang mga matatanda, kasama si Dato Kalansay, Baylan Luntian, at mga pinuno ng Karatig Pulo, si Raja Silangan ng mga taga-bundok, si Dayang Binhi ng mga taga-ilog, at si Gat Tapik, tagapangalaga ng mga bituin. Ang kulintang ay tumunog, isang beses para sa buhay, 2 para sa lupa, 3 para sa pagtatapos. Tumigil ang hangin, pumikit ang mga ibon, at sa gitna ng katahimikan, ang tinig ni Baylan Luntian ay umalingaw-ngaw.
Dumating na ang mga anak ng araw na hindi sa atin. Sila'y may sariling liwanag. Ngunit ang anino nila'y kayang lamunin ng ating buwan. Hindi ito digmaan. Isa itong pagsubok kung sino ang kayang mabuhay habang mayroong pagkalimot. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang tahimik na pagsasanay. Hindi ito labanang may dugo. Ito'y pagtuturo ng pangalan ng mga puno, pagguhit ng mga baybayin sa balat ng kawayan, pag-awit ng mga awit ng paglalakbay sa mga bata, upang sa oras na dumating ang kadiliman, alam pa rin nila ang daan pauwi. Ngunit hindi rin naiwasan ang pagkikita. Dumating ang mga dayuhan, dala ang krus, espada at ginto. Isang pari ang nagtangkang sunugin ang dambana ng anito. Ngunit bago pa ito maabo, lumindol. Isang ahas na may gintong mata ang gumapang mula sa ilalim ng lupa at kinain ng apoy. Napatigil ang lahat. Ito'y babala, bulong ng mga matatanda. Ngunit ang mga dayuhan ay hindi marunong makinig. Sa huling pagpupulong ng mga dato, nagpasya si Kalansay. Ako'y hindi lalaban gamit ang espada. Lalaban ako gamit ang kwento. Naglakbay siya sa bawat pulo, sa bawat ilog at sa bawat bundok. Kinuwento niya ang pangalan ng bathala, ang pag-ibig ng diwata sa unang tao, ang kwento ng buwan at araw na magkapatid. Itinuro niya ang kahulugan ng bawat alon. At sa kanyang mga hakbang, nag-iwan siya ng binhi, hindi ng kahoy kundi ng alaala. At sa kanyang huling gabi, habang siya'y nakaupo sa ilalim ng puno ng balete, may bumaba mula sa langit. Hindi Diyos, hindi anino, kundi isang hangin na may boses. Anong iniwan mo sa mundo, Kalansay? Tanong ng tinig. At siya'y ngumiti. Iniwan ko ang mga kwento, sapagkat kapag nawala na ang pangalan ng mga anito sa dila ng mga bata, doon lang tunay na matatapos ang ating mundo. At ngayong gabi, habang natutulog ka, marahil ay naririnig mo ang kulintang ng lupa sa di kalayuan. Marahil ay nararamdaman mo ang paa ni Kalansay sa bawat alon ng hangin. At marahil, ikaw na ang tagapagdala ng kanyang kwento. Ipikit mo na ang mata mo, apo. Dahil sa panaginip mo, nandoon pa rin sila. Si Bathala sa itaas, ang mga anito sa paligid, ang mga babaylan sa hangganan ng daigdig, at ikaw, saksi sa lahat ng ito. Matapos ang pagpanaw ni Dato Kalansay, ang kanyang mga kwento ay hindi na lamang awitin ng mga matatanda. Sila'y naging lihim na gabay ng mga batang isinilang sa pagitan ng pagdating ng araw at ng paglimot. Ngunit hindi lahat ay nakakalimot, sapagkat sa ilalim ng isang bundok, sa dakong silangan ng kapuluan, may isang bayan na hindi kailanman nakita ng mga dayuhan. Hindi ito mapa, hindi rin pangalan. Ang tawag sa kanila ay Katalonan, ang bayan ng mga natitirang tagapangalaga ng ugnayan sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mga anito. Ang Katalunan ay hindi gaya ng ibang nayon. Walang palasyo, walang tanod. Lahat ng naninirahan ay may ginagampanang papel bilang bantay ng alaala. Sa bawat bahay, may tigi-isang taling kasaysayan, ukit sa kawayan, tinahis sa abaka, at ibinulong sa hangin. Ang kanilang pinuno ay hindi datu, hindi radya. Siya'y tinatawag lamang bilang tagdalangin, isang babaeng babaylan na may pilak ang buhok at tinig na tila pumipigil sa ulan. Isang gabi, habang ang ulap ay bumabalot sa tuktok ng bundok, dumating ang isang bata. Basang-basa. Walang pangalan. May hawak na kampilan na tila ginamit ng matanda, ngunit sa mga mata nito, may apoy. Siya'y natagpuan ng mga tagabantay sa tabi ng ilog, umaawit ng awit na hindi nila naturo. Dinala siya kay tagdalangin. Anong ngalan mo, bata? Tanong niya. Wala po akong ngalan,
Sagot ng bata, nanginginig. Ngunit may mga tinig sa gabi na sinabing, dito ako pupunta. Tiningnan siya ni Tagdalangin. Kilala ka ng hangin, ikaw ang anak ng alon. Pinanirahan ng bata sa isang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng niyog at pinitpit na balat ng punong dagta. Tinuruan siya ng mga salita na hindi ginagamit sa pang-araw-araw, panaginipan, paanyaya, paggunita. Araw-araw sinasanay siyang makinig hindi sa tunog, kundi sa katahimikan, kung paanong ang kawayan ay tumutunog kahit walang hangin, kung paanong ang bituin ay nagtuturo ng daan kahit walang ilaw. Binigyan siya ng pangalang Tandaya na sa kanilang lumang wika ay nangangahulugang ang anak na ipapasa ang apoy sa dilim. Sa 14 na buwan ng kanyang pananatili, si Tandaya ay ginising ng isang panaginip. Sa panaginip na iyon, siya'y tumayo sa tuktok ng bundok at sa ibaba, nakita niyang sinusunog ang mga gubat. Ang mga babaylan ay iginagapos. Ang mga batang may tatak ng anito sa kanilang balat ay kinukuha. Nagising siyang may luha sa mata. Sa tabi niya, si Tagdalangin ay naroroon na. Nakita mo na, aniya. Panahon na. Kung naririto ka pa at naririnig mo ako, maanong paki-like at subscribe naman ang channel ko. Hayan mo sa susunod, babawi ako. Subukan mo ng umidlip at may bagong umaga pang naghihintay sa'yo.
Thank